Kumusta po mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik sa atin pong mga kwento. Kaya naman hangad ko pong lagi na sana ay abutan kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ang pagiging suwail at masuwain sa magulang ay walang mabuting idudulot. Sa halip, kapahamakan ang hatid nito. Halina at atin pong tunghayan ang kwentong tampok natin sa pagkakataong ito na pinamagatan po nating Suwail. May 2 taon na ang nakakaraan nang maranasan ng pangunahin nating tauhan ng kwento ang isang pangyayari sa kanyang buhay na hindi niya makakalimutan, na nagpabago ng kanyang pag-uugali at pakikitungo sa kanyang kapwa, lalong higit sa kanyang mga magulang. Noong mga panahon na yon ay kasalukuyan nag-aaral si James bilang isang senior high school student sa isang pampublikong paaralan na malapit sa kanila. Simple at karaniwan lamang ang kanilang pamumuhay, ngunit dahil sa nag-iisang anak ay nasusunod ang mga gusto nito. At sa abot ng makakaya ng kanyang mga magulang ay naipagkakaloob ang lahat ng mga pangangailangan nito. At dahil sa malabis nilang pagmamahal sa anak na kung saan ay sinusunod nila ang lahat ng maibigan nito, ay nagbunga ito ng mga hindi mabubuting pag-uugali kay James. Madalas ay pinagwawalang bahala nito ang mga tagubilin sa kanya ng kanyang mga magulang. Ayon mismo kay James, pag-aamin pa niya, noong mga panahon daw na yon ay wala siyang sinusunod kundi ang sarili niya. Sa araw-araw daw na pumapasok siya sa kanilang paaralan ay hindi daw siya umuuwi sa tamang oras at ginugugol ang buong panahon na kasama ang kanyang mga barkada. At pagdating naman nito sa kanilang bahay ay wala itong ibang inatupag kundi ang cellphone, ano pat hindi ito maasahan sa mga gawaing bahay. At kapag inutusan naman ito ng kanyang ina ay nagdarabog ito. At madalas ay hindi pa nga sinusunod at sinasabing kayo na may ginagawa ako. Minsan ay naabutan siya ng kanyang ina na inihahanda ang mga dadalhin para sa gagawin nilang swimming. Nang tanungin ito ng kanyang ina kung saan pupunta, ay mabilis nitong sinabi na magsuswimming daw sila ng kanilang mga barkada. Nang sabihin ng kanyang ina na hintayin ang ama at magpaalam dito, ay sumimangot ito at nagalit. At sinabi pa na hinihintay na daw siya ng kanyang mga barkada. Namimilit ito na payagan na siya at bigyan na ng pera. Sinabihan naman siya ng kanyang ina na huwag masyadong pahalagahan ang barkada. Sa halip, mas dapat na ipinagpapauna ang pamilya. Mabilis namang sumagot si James at sinabing pamilya daw ang turing niya sa kanyang mga barkada. At naiinis nitong sinabi na ang dami pa daw sermon. Dagdag pa nito ay kasalanan daw yan ng kanyang mga magulang dahil aanak-anak daw sila. Pagpapatuloy pa nito ay hindi daw niya hinangad na maisilang sa mundo. Kaya ayon sa kanya ay wala daw ibang dapat sisihin kundi ang mga magulang rin. Dahil sa mga narinig ng kanyang ina ay hindi ito nakapagpigil at pinagbuhatan ng kamay si James. Nasampal niya ito. At habang umiiyak ay nasabi niya sa anak na wala itong utang na loob. Dahil dito ay mabilis namang umalis si James, bitbit ang mga inihanda niyang gamit. Mabilis naman itong tinawag ng ina at pinababalik, ngunit hindi ito nakinig at nagpatuloy na sa pag-alis. Lubang nag-alala ang ina ni James. Naisip nito na baka kung ano ang gawin ng anak. Isang bagay pa na ipinag-aalala nito kaya't ayaw niya sanang payagan ng anak ay dahil sa hindi ito marunong lumangoy.
Samantala, pagdating ni James sa tagpuan ng kanilang mga barkada, ay agad niyang sinabi na wala siyang dalang pera. Mabilis namang sumagot ang kanyang mga barkada at sinabing wala daw itong problema dahil sila na ang bahala at paghahati-hatian na lang nila. May kalayuan din ang biniyahe nila. Pagbaba nila ng jeep na sinakyan na biyaheng Tanay ay sumakay pa sila ng tricycle. At pagkatapos nito ay mahaba-haba pa ang kanilang nilakad. Kung tutuusin, nakakarating naman ang ibang sasakyan doon. Ngunit mas minabuti pa nila ang mag-hiking, para sa kanila masaya yon. Samantala, sa bahay naman nila James, pagkarating ng tatay niya ay ikinuwento agad ng kanyang ina ang mga nangyari. At mabilis nilang hinanap si James at nagtanong sa mga kakilala nito. At isa nga sa mga napagtanungan nila ang nagsabi na natuloy daw ang mga ito sa pagsuswimming at itinuro sa kanila kung saang lugar ito. Pagdating nila James sa lugar kung saan sila maliligo ay agad nilang iniayos ang kanilang mga gamit. At pagkatapos nga nilang maiayos ang mga daladala nilang gamit ay nagsiligo na ang mga ito. Sa gitna ng kanilang paliligo ay inilabas na rin nila ang mga dala nilang alak at nagsimula na rin mag-inuman. Naging masaya naman ang kanilang outing, kaya nga lamang nang umiepekto ng alak sa mga ito ay hindi na naging maganda ang kanilang mga biruan. Pinagtulungan nilang buhatin si James. Hawak nila sa dalawang kamay at sa dalawang paa ay aktong ibabato na nila ito nang sumigaw si James na hindi siya marunong lumangoy. Ngunit tila bingi ang mga ito na walang narinig at hindi pinaniwalaan ang sinabi ni James. At inihagis nga nila si James. Namalaya na lang ni James ang kanyang sarili na nandun na sa tubig at kumakawag. Sinikap niyang abutin ng kanyang paa ang ilalim nito, ngunit wala siyang maramdaman. Doon niya napagtanto na inihagis siya doon sa malalim na bahagi. Pinilit niyang palutangin ang sarili, ngunit lalo lang siyang lumulubog. At kahit nahihirapan at kinakapos na sa paghinga, ay patuloy siyang kumawag at humingi siya ng tulong sa mga kaibigan at sinabing hindi talaga siya marunong lumangoy. At habang nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay, ay naririnig pa niya ang kanyang mga barkada na nagtatawanan. Na tila batuan-tuwa na nakikita siyang nahihirapan at malulunod na. At nang tuluyan na nga lumubog si James sa ilalim ng tubig, ay saka pa lamang ang mga ito nagsitalunan upang sagipin siya. Nang magkamalay si James ay isa-isang humingi ng tawad ang mga barkada niya at sinabing akala daw nila ay nagbibiro lang ito nang sabihin niyang hindi siya marunong lumangoy. Ngunit nagalit si James, hindi niya tinanggap ang paghingi ng tawad at pagpapaliwanag ng mga ito. At sinimulan na nga niyang iligpit ang kanyang mga gamit. Mauna na tong uuwi at iiwan na niya ang mga ito. Sinubukan siyang pigilan ng mga ito, ngunit nakapagpasya na si James. Isa naman sa mga barkada niya ang tila nakikisimpatya sa kanya at sumama. Ito ay ang matalik niyang kaibigang si June. At magkasama nga nilang tinahak ang daan pabalik, papunta doon sa highway. Mga may isang oras na silang naglalakad ng matalik niyang kaibigang si June nang mapansin ni James na tila hindi yata ganito kalayo ang nilakad nila kanina at bakit parang hindi pa rin niya matanaw ang malapad na kalsada. Dahil dito ay pansamantala silang huminto at inalala ang kanilang dinaanan nang papunta pa lamang sila sa paliguan. Maya-maya pa ay nagpasya na silang lumakad muli. Nang hindi pa sila nakakalayo ay may nakita silang dalawang babae na sa palagay nila ay magnanay ito. May mga dala itong kahoy na panggatong at agad sila nagtanong kung saan ang daan patungo doon sa highway. Mabilis namang itinuro ng mga ito ang daan sa kanila. Nang tinutunto na nila ang daan na itinuro sa kanila, ay napansin nilang tila mas iba yata ito sa kanilang dinaanan. At habang tumatagal, ay mas dumarami ang mga puno at mas nagiging liblib pa ang lugar. Dahil dito ay nakaramdam na sila ng kaba at pagkabahala ng matalik niyang kaibigan. Inilabas nilang dalawa ang kanilang mga cellphone upang ihanda ang flashlight sapagkat na mga panahon na yon ay unti-unti nang dumidilim.
at mabilis nilang tinahak ang daan pabalik. Maya-maya pa nang mabilis na nilang tinatahak ang daan pabalik kung saan mayroon silang napagtanungan, ay nakarinig sila ng kaibigan niya ng mga boses. At dahil sa kinukutuban na si James ng hindi maganda, ay agad niyang hinila ang kanyang kaibigan at sinabing lumihis sila ng daan. At ganun nga ang kanilang ginawa at mabilis silang nagtago. Nang abot tanaw na nila ang mga taong parating, ay agad nilang napansin na pamilyar ang mga suot nito. At ito yung mag-ina na napagtanungan nila kanina. Agad din nilang napansin na wala na itong mga dalang kahoy na panggatong. Nakatawag din agad ng pansin sa kanilang magkaibigan ang mga tirik na buhok nito. Nang mas malapit na ito sa kanila, ay nakita nila ang mga pagbabago sa mga itsura nito. At tandang-tanda pa ni James ang ilan dito. Ayon pa kay James, ang itaas na bahagi daw ng mata kung saan nakapatong ang kilay ay di hamak na mas maumbok kaysa sa karaniwan. Dagdag pa niya, ang mga ngipin daw ng mga ito ay maliliit ngunit matutulis at masinsin. Sa mga pagkakataon na ito ay hindi na halos mailarawan ang kaba at takot na kanilang nararamdaman kahit pabahagyang nakalampas na ang mga ito sa lugar na kilalalagyan nila. Nang bigla silang nagulat nang tumunog at mag-ring ang cellphone ni James. Kaya mabilis itong nakatawag ng pansin sa mag-ina na halatang sila ang hinahanap. At dahil sa pagkabigla ay napasigaw at napamura ang magkaibigan. Sinubukan pa ni James na patayin ang kanyang cellphone ngunit huli na ang lahat. Napansin na sila ng mga ito. Kaya mabilis silang bumalik ng kanyang kaibigan sa daan at tumakbo. Rinig nilang magkaibigan at ramdam na sumusunod ang mga ito at tinahabol sila. Habang tumatakbo ay patuloy ang pagsigaw nilang magkaibigan ng tulong at aswang. Nang muling mag-ring ang cellphone ni James, nang tingnan niya ito ay tumatawag pala ang kanyang ina. Mabilis niya itong sinagot at kahit umiiyak ay sinabi niyang hinahabol sila ng aswang. Maya-maya pa ay narinig nila magkaibigan ang mga taong naghahanap sa kanila na tinatawag ang kanilang mga pangalan. Gumanti din silang dalawa ng sigaw at sinabi nilang nandito kami. Maya-maya pa ay naaninaga na nila ang mga taong naghahanap sa kanila. Nang lingunin nila ang mag-inang umahabol sa kanila ay wala na ang mga ito. Nang makalapit na silang magkaibigan sa mga taong naghahanap sa kanila ay agad niyang nakita ang kanyang mga magulang, ilang mga pulis at ang kanilang barkada. Mabilis niyang niyakap ang kanyang mga magulang at habang umiiyak ay panay ang hingi niya ng tawad sa mga ito at sinabing magpapakabait na siya at magbabago. At ngayon nga ay malaki na ang ipinagbago ni James. Ang dating masuwayin at suwail na anak, ngayon ay masunuri na. At ayon pa kay James, ang tao daw, pag nagkaroon ng isang matinding karanasan, ay natututo daw itong magbago at magpahalaga. At dyan po nagwawakas ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli po, sana ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pong subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Mapapahalaga. At bago po tayo tuluyang magtapos, muli po ay bibigyan daan natin ang ilan pong mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. At ito po ay sina Shane Alto, Melvin Pestrisa, Sharmel Salmete, Iron Chris Ranque, Topper Rances, Jory Villegas, Miss X, at sa lahat-lahat po na patuloy na sumusubaybay at walang sawang tumatangkilik sa atin pong mga kwento. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.